Hallelujah. Minsan pa lumalapit at nagpapakumbaba kami sa iyong harapan. Sa umagang ito, Panginoon, hallelujah, once again, Lord. Samahan mo kami, Panginoon. Patuloy mo kami samahan ng iyong banal na presensya, Panginoon. Patuloy ka mangusap sa amin, Panginoon. Patuloy ka magsalita sa amin, Panginoon. Lord, hallelujah. Bless your people, O God, hallelujah. Magkaloob ka ng kagalingan, hallelujah, ng kalakasan ng pananampalataya, Panginoon. Once again, Lord, teach us your word, hallelujah. Speak to us the truth of your word, hallelujah, O God. Kumilos ka lamang, Panginoon, sa iyong mga anak, God, hallelujah. Lord, alahin ko na minsan paggamitin mo lamang yung lingkod, Panginoon, bilang dayluyan ng iyong mga salita, Panginoon, hallelujah. Mangusap ka minsan pa sa iyong mga anak, Panginoon, hallelujah. Reveal to us, Lord, hallelujah, ang iyong kalooban sa aming mga buhay. We praise you, we thank you, Lord, hallelujah. Panginoon, minsan pa ikaw aming tinataas, dinadakila, sinasamba, Panginoon. In the name of Jesus, Lord, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So, manatili tayo nakatayo, mga kapatid, as we read the Word of God. Hallelujah. In the book of Romans, chapter 8. Romans chapter 8. Reading from verse 18 to 24. Hallelujah. Romans chapter 8, verse 18 to 24. Sabi rito, mga kapatid, sabi, for I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. 19, for the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it in hope. Because the creation itself also will be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groans and labor with the birth pangs together until now. Not only that, but we also, who have been first fruit of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, eagerly waiting for the adoption, the redemption of our body. For we were saved in this hope. But hope that is seen is not hope. For why does one still hope for that he sees? 25, but if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance. Hallelujah. So, bago tayo po, mga kapatid, I want to give this preaching today, mga kapatid, hallelujah, na nagsasabing, wait eagerly. Wait with eagerness, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Makapo na tayo, mga kapatid. Kumbaga sa Tagalog, mga kapatid, ay naghihintay na may pananabik, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, sino na nakaranas dito, mga kapatid, na maghintay? Hallelujah. Praise God. Sino yung laging nagpapahintay, mga kapatid? Amen. Praise God. Lalong higit, mga kapatid, huwag natin paghintayin ang Panginoon. Dumalo tayo ng maaga every Sunday, mga kapatid. Hallelujah. So, we all experience, mga kapatid, na nakapaghintay na tayo, mga kapatid. Hallelujah. Amen. And waiting involves, mga kapatid, time. Hallelujah. It involves date. Hallelujah. And place, mga kapatid. Mahalaga yan, mga kapatid, na kapag maghihintay ka, mga kapatid, dapat alam mo yung oras. Yung araw at yung lugar, mga kapatid. Amen, naghihintay ka, nasa wrong place ka pala, mga kapatid. Usapan nyo sa Alabang, nandito ka sa San Pedro.
So, hindi talaga darating yung kausap mo, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, in waiting, mga kapatid, mahalaga yung oras, yung araw, mga kapatid, at place, mga kapatid. Amen. In waiting, mga kapatid, hallelujah, it involved patient, mga kapatid. Hallelujah. Hindi maaring mainipan ka, mga kapatid. Hallelujah. Waiting involves, mga kapatid, positiveness. Hallelujah. Hallelujah. Waiting involves expectation, mga kapatid. You wait for someone or something, you expect that you will receive it, mga kapatid. Hallelujah. Hindi maaaring naghihintay ka na, ay, hindi naman darating. Hindi naman mangyayari yan. Praise God. In waiting period, mga kapatid, delay may occur, mga kapatid. Sa ating paghintay, maaaring may mga delay na nangyayari, mga kapatid. We don't know, and in this world, nothing is certain, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Sa ating paghintay, malilit yung ating kausap, mga kapatid. Amen. Usapan nyo 10 o'clock, darating 11 o'clock. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Waiting, hallelujah. In waiting, you will become weary, mga kapatid. Mapapagod ka, mga kapatid, lalo na yung kausap mo. Ano ba na yan? Asa na ba yun? Panay ng tawag mo, panay ng text mo. Wala pa rin, mga kapatid. Mapapagod ka, mga kapatid. You will become impatient, mga kapatid. Hallelujah. In waiting, you will lose hope, mga kapatid. Hallelujah. Marami tayong in Bible, ang daming word na waiting, mga kapatid. In our lives, mga kapatid, simula tayo bata, baby, mga kapatid, we experience waiting. Hallelujah. Amen. Yung mga binata, dalaga, they are waiting for special someone. Mr. Right guy, Mr. Missy, basta, hallelujah, you're special someone, you're waiting, hallelujah. Naghihintay ka ng tao na makakasama habang buhay. Amen. Yung mga magulang, may mga maliit na bata, tagal namang lumaki ng batang ito. Amen. Naghihintay tayo na lumaki yung ating mga anak. Hallelujah. Amen. Naghihintay tayo, mga kapatid, na sila ay makatapos sa kanilang pag-aaral, mga kapatid. Amen. Ang paghihintay ay nasa ating buong buhay, mga kapatid. We wait for something. We wait for the blessing, mga kapatid. We wait for the answers prayer, mga kapatid, na ating pinapanalangin. Everything in our life, there is a waiting, mga kapatid. May paghihintay tayong ginagawa, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. So, alam natin, mga kapatid, we heard so many noise, mga kapatid. Hallelujah. Sa ating in our present time, mga kapatid, nariyan ang mga gera, mga kapatid, na nangyayari, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Praise God. And if we don't have Jesus, we don't have God in our life, mga kapatid, mag-worry tayo, mga kapatid. Mag-aalala tayo, mga kapatid. Magpapanik tayo, mga kapatid. Hallelujah. Is this the end of the word? Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo, mga kapatid, na mga Kristiyano, mga believers, mga kapatid, we are waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. The Bible describes it as our blessed hope, mga kapatid, is the coming of our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Tayo ay dapat maghintay, mga kapatid. Hallelujah. Are you excited, mga kapatid? Hallelujah. Are you eagerly waiting? Hallelujah, sa pagbabalik na ating Panginoon.
May pananabi ka ba, mga kapatid? Marahil marami tayong reason why we want the Lord coming na. Lord, bumalik ka na. No, we cannot tell God na, Lord, bumalik ka na. Para no, mga kapatid, the Lord Himself set the time, mga kapatid. Amen. So marami tayong dahilan, mga kapatid, kung bakit nais natin bumalik na ating Panginoon. But tayo ay tinuturuan ng Biblia, mga kapatid, na while we waiting for the coming of the Lord, mga kapatid, hallelujah, dapat tayo, mga kapatid, ay naghahanda, mga kapatid. May paghahanda dapat tayong ginagawa, mga kapatid. In biblical manner of waiting in Jesus, mga kapatid, hallelujah, sabi rito, we must wait with active readiness, mga kapatid. Stay awake, mga kapatid. Dapat tayo ay laging handa, mga kapatid. Dapat tayo ay huwag tayong patulog-tulog, mga kapatid. Pray without ceasing, mga kapatid. Be ye watchful, be sober, sabi ng Biblia, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Habang tayo raw po may naghihintay, mga kapatid, we must do our work. Hallelujah. We must do the work that the Lord given to us, mga kapatid. We must be faithful, mga kapatid. Hallelujah. Faithful in our stewardship, mga kapatid. While we waiting, mga kapatid, we must be patient, mga kapatid. Dapat meron tayong pasensya, meron tayong endurance, mga kapatid, through trials and suffering, mga kapatid. Dahil sabi, mga kapatid, sa Romans na ating binasa, mga kapatid, sabi ni Paul doon, we are also grown, hallelujah. Being a Christian, mga kapatid, we are not free from suffering. We are not free from pain, mga kapatid. We are not free sa mga pagsubok, problema, mga kapatid. Hallelujah. Amen. But ang maganda sa atin, mga kapatid, meron tayong inaasahan, mga kapatid. Meron tayong natatawagan, mga kapatid. Meron tayong pinapananganan, mga kapatid. The Word of God. Hallelujah. Amen. While we waiting in the coming of our Lord Jesus Christ, we must have expectation, joyful expectation. Waiting for our blessed hope, mga kapatid. Dapat tayo may nag-expect, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hindi lamang tayo, mga kapatid, ang naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Before the Lord, ang Bible nagtuturo sa atin, mga kapatid, na before the Lord will come, mga kapatid. Hallelujah. In Matthew chapter 24, mga kapatid, sabi ng Panginoon, iniisa niya yung mga sign, mga kapatid. Hallelujah. Sabi doon sa Matthew, mga kapatid, chapter 24, the Lord lists the sign, mga kapatid. Hallelujah. The sign of the times and the end of the age. So ito yung time, mga kapatid, na siya, mga kapatid, ay naroon kasama mga apostle, mga kapatid, sa Mount Olives, mga kapatid. Ipinaunawa ng Panginoon, pinaalala ng Panginoon, sinabi ng Panginoon sa mga apostle, mga kapatid, na this world will come to end. Hallelujah. Na magwawakas sa mundong ito, mga kapatid. Sabi ng mga apostol, tell us when these things will be and what will be the sign of your coming and the end of age. Sa mga apostol, mga kapatid, hallelujah, nagtanong sila, Panginoon, Lord, Jesus, tell us when this time, when will these things be and what will be the sign of your coming? Amen. So alam natin, mga kapatid, hallelujah, sa Mark 24, mga kapatid, iniisa-isa ng Panginoon dito, mga kapatid, hallelujah. And you will hear, sabi niya, take heed that no one will deceive you, for many will come in my name, saying, I am Christ. You will hear rumors of war, hallelujah. Amen. For nation will rise against nation, kingdoms against kingdoms, famine, pestilence, earthquake, in various places, and these are the beginning of sorrow. Pero ang sabi ng Panginoon, this is not the end. Hallelujah.
Hindi pa itong katapusan. Hallelujah. But ang maganda mga kapatid, hallelujah, binanggit din ng Panginoon doon sa mga mangyayari mga kapatid. In verse 14, in this gospel of the kingdom will be preached in all the world as witness to all nations, and then the end will come. Marahil tayo ay nangangamba, babalik ng Panginoon. Hallelujah, kailangan ko na rin bumalik. Hallelujah, baka maiwan ako. Tayo nangangamba mga kapatid, hallelujah. Kapag naririnig natin yung mga bagay na ito, hallelujah, tayo ay nagwo-worry mga kapatid, hallelujah. Amen. But tayo mga kapatid, hallelujah, hindi dapat tayo matakot sa pagbabalik ng ating Panginoon, hallelujah. Dapat tayo maghanda mga kapatid. Hallelujah. Alam natin na the Lord Jesus Christ come first on the earth. Hallelujah. To sacrifice for our redemption, mga kapatid. Para sa katubusan ng ating kasalanan, mga kapatid. But the second time, the Lord will come, mga kapatid. Hallelujah. He is not a judge, mga kapatid. Hallelujah. But He is our Savior, our Redeemer, mga kapatid. Hallelujah. So, sa Bible, mga kapatid, hallelujah, may mga parable na ginamit ang Panginoon, hallelujah, amen. What we must do while we waiting for the coming of our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Sa Matthew chapter 25, verse 1 to 13, mga kapatid, it is the parable of the 10 virgin, mga kapatid. Hallelujah. Matthew 25, verse 1 to 13, mga kapatid, hallelujah. Ito yung parabola, mga kapatid, ng 10 virgin, mga kapatid. Now 5 of them are wise and 5 of them were foolish. So alam natin, mga kapatid, ang story, mga kapatid, hallelujah. Amen, ha? Sila ay naghihintay, mga kapatid, sa isang lugar, mga kapatid. They are waiting for the bridegroom, mga kapatid. But while the bridegroom was delayed, they all slumber and sleep. 5 sila, 10 sila. 5 wise, 5 foolish. But they all fell asleep. Lahat sila ay nantok, nakatulog, mga kapatid. Walang pagkakaiba. They are all waiting for the bridegroom to come. They are all fell asleep, mga kapatid. Nantok sila, walang pagkakaiba. Parehas, mga kapatid. But theirs is a different, mga kapatid. Sabi, the 5 were wise and the 5 were foolish. So alam natin, mga kapatid, na delay yung pagdating ng bridegroom, mga kapatid. Na delay yung pagdating, mga kapatid. Hallelujah. And in a midnight a cry was heard, behold, the bridegroom is coming. Go out to meet him. So, nung sinabi, mga kapatid, na ganun, nagising sila lahat, mga kapatid. Hallelujah. Amen. And then all virgin arose and trimmed their lamps, and foolish said to the wise, give us some of your oil, for our lamps are going out. But the wise answered, saying, no, lest there shall not be enough for us and you, but go gather to those who sell and buy for yourself. Amen. In Bible, mga kapatid, oil significant, mga kapatid, it's representative, mga kapatid, it represent Holy Spirit, mga kapatid. Or genuine, mga kapatid, hallelujah, relationship sa ating Panginoon. So, yung 5, mga kapatid, hallelujah, dahil sila ay hindi naghanda, mga kapatid. Amen. Kinulang yung kanilang langis, mga kapatid. Sabi nila, bigyan mo kami ng oil kasi mamamatay ng lamp namin.
Hallelujah. The point in this parable, mga kapatid, is we must be ready, mga kapatid. Hallelujah. Internal readiness, mga kapatid. Dapat tayo, mga kapatid. Hallelujah. Amen. We are spiritually ready, mga kapatid. Dapat, mga kapatid, meron kang santong espiritu, mga kapatid, sa iyong buhay, mga kapatid. Dapat lagi kang puspos ng santong espiritu ng ating Panginoon. This is the one that fueled us, mga kapatid. Ito nagpi-fuel sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng Bible, the Holy Spirit, mga kapatid, ay tinatawag na comforter, mga kapatid. Hallelujah. Itong nagko-comfort sa atin, mga kapatid. Ito nag-udyok sa atin, mga kapatid, na manalangin. Ito nag-udyok sa atin, mga kapatid, na tumawag sa Panginoon, magbasa ng Bible, mga kapatid, umatay ng gawain, mga kapatid. Hallelujah. So we must need to be spiritually filled ng Espiritu na ating Panginoon, mga kapatid. Makikita natin, mga kapatid, na the five and the foolish, they are same in external appearance. Pareha sila, mga kapatid, na naghihintay. Pareha silang inantok, mga kapatid. Hallelujah. But yung lima, mga kapatid, they prepared before, mga kapatid. Naghanda sila beforehand, mga kapatid. Kumbaga, sa atin ngayon, ano yung tinatawag na advanced thinking, mga kapatid. Hallelujah. Oh, advance, mga kapatid. Advance sila, mga kapatid. Yung five foolish, mga kapatid, nag-isip lang sila sa araw na ito. Hallelujah. But yung five wise, amen, may reserba sila, mga kapatid. Hallelujah. Ganyan din tayo, mga kapatid. Dapat may pagtatanim tayo, mga kapatid, sa pananalangin. Dapat may papagal tayo sa pag-aayuno, mga kapatid. Dapat may aaral tayo ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid. When the time is come, mga kapatid, na tayo, hallelujah, ay nasa pagsubok at problema, mga kapatid, hallelujah, meron tayong reserbang lakas, meron tayong reserbang power, mga kapatid, hallelujah. Yung panalangin mo, mga kapatid, hallelujah, is not in vain in the Lord. Yung oras na ginugugol mo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, it all matters to God, mga kapatid. It all matters, mga kapatid, in time of crisis, mga kapatid. Meron kang reserbang kapangyarihan. Meron kang reserbang lakas, mga kapatid. Dahil nagtanim ka, mga kapatid. Sabi nga, kapag may isinuksok, may mabubunot, mga kapatid. Pag may itinanim, may aanihin, mga kapatid. Magtanim ka, mga kapatid, hallelujah, para sa spiritual na mga bagay, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Maghanda tayo, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Dahil in the end time, mga kapatid, sa mga huling mga araw, mga kapatid, hindi mo sabihin na, kapatid, pahingi naman ang pananampalataya mo. Hallelujah. Amen. Kapatid, hallelujah. No. You cannot ask someone, hallelujah. Kapatid, nangihina ako, pahingi naman ang kapangyarihan ng lakas mo. No, mga kapatid. You cannot borrow oil, mga kapatid. Hindi ka pwedeng, pahingi kami ng oil kasi naubusan kami. Nariyan ang Panginoon. No, mga kapatid, hallelujah. Praise the Lord. You cannot borrow someone else. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Praise the Lord, hallelujah. You cannot borrow someone else's lamp or oil. And when the grooms arrive, waiting for the Lord requires our personal fuel faith. Full of faith, mga kapatid. Full of power. That doesn't dry when the nights get along. Hallelujah. Kung tayo, mga kapatid, ay may reserva, may paghandang ginawa, mga kapatid. Bagamat ang paghihintay natin, mga kapatid, ay magtatagal, mga kapatid. We are not going to be dry, mga kapatid, dahil meron tayong reserva, mga kapatid. Meron tayong pagkukunan, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. The second parable, mga kapatid, hallelujah,
is the parable of talents in Matthew chapter 25, verse 14 to 30. It was a parable of the talents. We know the story, mga kapatid. The master will go far away, mga kapatid. And before he leaves, mga kapatid, nagbigay siya ng talento, mga kapatid. He gave 5 talents sa isa, nagbigay siya ng 2 talents sa isa, and he gave 1 talent sa isa, mga kapatid. Amen. Alam natin na nangyari, mga kapatid, yung 5, nagbinigyan ng 5 talent, ginamit niya yung talent, mga kapatid. He trade, mga kapatid, the talent. Ginamit niya sa pagnenegosyo, mga kapatid. Yung binigyan ng 2 talent, ganun din ginawa, mga kapatid. Ginamit niya, mga kapatid. Nagnegosyo siya. Hallelujah. But yung binigyan niya na 1 talent, mga kapatid, dahil natatakot siya dahil alam niya na ang kanyang master kumukuha ng hindi sa kanya, mga kapatid. Hallelujah. So, ang ginawa niya, tinago niya, binaon niya, mga kapatid, yung talent. What happened, mga kapatid? When the master came, mga kapatid, he inquired, mga kapatid. He called them, mga kapatid, hallelujah. And he take them accountable, mga kapatid. Hallelujah. Pinagsulit nila sila. O, nasa na yung talent na binigay ko sa'yo? Lord, yung 5, naging 10. Ito, Panginoon. Lord, yung 2, na doble, naging 4, naging 5. So, yung isa, mga kapatid, hallelujah, sabi ng Panginoon, o ikaw, Lord, ito yung talent, binaon ko kasi natakot ako. Lord, baka manakaw. Hallelujah. Ano ang sabi, mga kapatid, ng Panginoon, ng Master doon, mga kapatid? Hallelujah. Sabi niya, and I was afraid and went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours. Ito, Panginoon, ito pa rin yung talent, hindi nawala. Binabalik ko na sa iyo, Panginoon. Sabi niya. Ano sabi, mga kapatid? But his Lord answered and said to him, you wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown and gather where I have not scattered seed. So, ang Panginoon, mga kapatid, pinapakita rito na the Lord will expect increase, mga kapatid. Ang Lord ay nag-expect ng expansion, mga kapatid. Hallelujah. Ayaw ng Panginoon ng lazy, mga kapatid. Amen. Ayaw ng Panginoon na kain lamang tayo ng kain, hindi tayo naglalabas, mga kapatid. Tanggap lang tayo ng tanggap, mga kapatid. Hindi tayo marunong maglabas, mga kapatid. Bumunot. Hallelujah, mga kapatid. The Lord expects something while we waiting, mga kapatid. Hallelujah. Waiting is productive, not passive, mga kapatid. Hindi tayo nais ng Panginoon na hindi tayo naghihintay na nakaupo lamang tayo, mga kapatid. Nasabihin natin, babalik ng Panginoon na mauupo na lamang ako, maghalokipip na lamang ako. No, the Lord want us, expect something, mga kapatid. Expects increase, mga kapatid. Waiting is productive, mga kapatid, not passive. Hallelujah. The master didn't want his servant to wait, hold for the talents. He expects increase, expand. The servant who borrowed his talent was called wicked, lazy, because he didn't do anything. True waiting is working. We honor the returning of the Lord by being busy with the business He left us to do, the Great Commission. So tayong lahat, mga kapatid, hindi masabing, ay, wala akong talent. Hallelujah. Wala talaga akong talent. Hallelujah. Amen. Everyone of us, mga kapatid, meron tayong talent, mga kapatid. Meron tayong talento na bigay ng Panginoon. But
Hindi naman ibig sabihin na talent, mga kapatid, ang sinabi rito, mga kapatid, ay it speak about always financial, mga kapatid. Talent ang ginamit nila rito dahil yun yung mas madaling, mga kapatid, na gamitin as an example, mga kapatid. Hallelujah. Yung buhay mo, binigay ng Panginoon, mga kapatid. Yung lakas mo, binigay ng Panginoon. Yung katalinuhan mo, galing yan sa Panginoon. Kung anong skill ka man meron, mga kapatid, oo, nag-aral ka, mga kapatid. You gain knowledge, mga kapatid, hallelujah. Pero sino nagbigay sa'yo ng isip, mga kapatid? Ang Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Di mo sabihin na, dahil sa aking katalinuhan, kaya ako ngayon ay narito. Amen. No, mga kapatid, hallelujah. Yung katalinuhan mo, yung lakas mo, galing yan lahat sa Panginoon, hallelujah. Sabi ng Bible, mga kapatid, pumasok tayo sa mundo itong hubad, mga kapatid, lalabas tayong hubad. Wala tayo, mga kapatid, inala sa mundong ito. Nung tayo pinanganak, mga kapatid, may nakita ka bang baby na may damit na, mga kapatid, paglabas napupunan ng kanyang nanay? No, mga kapatid. Lumabas tayo sa mundong ito na wala tayong dala, wala tayong pag-aari, mga kapatid. Whatever we have, mga kapatid, galing sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Anong ginagawa natin, mga kapatid, sa talent na binigay ng Panginoon sa atin? Marahil may talent ka sa instrument, sa pag-awit, mga kapatid. Whatever talent that you have, mga kapatid, magaling ka sa pakikipag-usap sa tao, mga kapatid. Hallelujah. Madali kang makakuha ng loob ng tao, mga kapatid. Hallelujah. O meron kang skill, mga kapatid, sa trabaho, mga kapatid. Hallelujah. Whatever talent that you have, mga kapatid, paggamit mo yan sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ipagkaloob mo yan sa ating Panginoon, mga kapatid. Ipagkatiwala mo yan sa ating Panginoon, mga kapatid. The Lord expect, mga kapatid, increase in us, mga kapatid. The Lord expect, mga kapatid, expansion, mga kapatid. Hallelujah. Paglawak, mga kapatid. Hallelujah. Paglago, mga kapatid. Hallelujah. Whatever talent you have, mga kapatid, ipagamit mo yun sa ating Panginoon. Yung kabataan mo, mga kapatid, yung lakas mo, yung availability mo, yung oras mo, mga kapatid, yung financial mo, mga kapatid, ipagamit mo yan sa ating Panginoon, and the Lord will increase, mga kapatid. The Lord will increase yung mga kapatid. Pagpapalain ka ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Let's use the talent that God given us, mga kapatid. Yung mga taong nasa paligid mo, binigayan ng Panginoon sa iyo, mga kapatid. Diyan ka gagamitin ng Panginoon, mga kapatid. Kung nasaan ka ngayon, mga kapatid, hallelujah. Sa lugar ka man, sa iyong eskwela, sa iyong trabaho, mga kapatid, sa iyong tahanan, mga kapatid, gagamitin ka ng Panginoon sa mga taong nasa paligid mo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Pangatlo, mga kapatid, na illustration na ginamit ng Panginoon. Hallelujah. In the book of Matthew, mga kapatid, hallelujah. The illustration of the homeowner, mga kapatid. Matthew chapter 22, verse 42 to 44. Sabi rito, mga kapatid, Matthew chapter 22, verse 42, mga kapatid, hallelujah. Watch therefore for you do not know what hour your Lord is coming. But know this, that if the master of the house known what the hour the thief would come, he would have watched and not allowed his house to be broken into. Therefore you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Hallelujah. Amen. Ang point rito, mga kapatid, is pinag-iingat tayo ng Panginoon. Maging paghanda tayo, mga kapatid. Be sober, mga kapatid. Hallelujah. Meron ka na ba, mga kapatid, nakita na magnanakaw na tumawag? Oh, sige,
12 midnight, pupunta ako sa bahay mo. Buksan mo yung pintuan para hindi na ako mahirapan. Hallelujah. No, mga kapatid. Ang magnanakaw, dumarating sa oras na hindi natin inaasahan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga hindi tayo nakapaghanda eh. Sabi rito, sabi rito, kung alam nung owner ng bahay na darating yung magnanakaw, sana nagbantay siya para hindi napasok yung kanyang bahay. Therefore, you also be ready, for the Son of Man is coming at the hour you do not expect. Kaya tayo dapat, lagi tayong maghanda, mga kapatid. Huwag tayong kumpiyansa, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Dapat tayo, mga kapatid, lagi tayong active sa gawain, sa mga spiritual na bagay, mga kapatid. Iwasan natin, mga kapatid, yung tinatawag na spiritual lethargy, mga kapatid. Is the state of apathy, indifference, or sluggishness regarding one's spiritual life and growth. It is characterized by a lack of passion for spiritual matters, reduced engagement in religious practice, in prayer, study Bible, and worship, and a tendency toward to lean on selfish or material pursuit over spiritual. So, iwasan raw natin, mga kapatid. Hallelujah. Kapag napapansin natin, mga kapatid, na parang nalilis na yung involvement natin, mga kapatid, sa church, hindi ka na umatay ng prayer meeting, hindi ka na umatay ng Bible study, mga kapatid, it is a sign, mga kapatid, ng sluggishness. Alam mo yung sa mga boxing, yung mga, kumbaga, paano sila? Hindi sila yung nagbabantay, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Doon sila natatamaan, mga kapatid. Doon sila, mga kapatid, na-hit, mga kapatid. Dahil kampante sila, mga kapatid. Hallelujah. So tayo, mga kapatid, pinag-iingat ng Panginoon. Hallelujah. Kapag tayo, mga kapatid, we show little interest in attending church service, in attention, hallelujah, or in focusing in sermon, mga kapatid, in worship, hallelujah. We are become complacency, mga kapatid, hallelujah. Amen. Nagiging kampante tayo, mga kapatid, lack of motivation to serve in ministry or to help in the ministry, neglecting study, hallelujah, or avoiding or have no desire for reading the Bible. Mag-iingat tayo, mga kapatid. Pinag-iingat tayo na ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah. And like the Bible said, mga kapatid, hallelujah, ang ating Panginoon ay darating sa time na hindi natin inaasahan, mga kapatid. Maghanda ka, mga kapatid, hallelujah. Amen. Since we don't know the hour, our only option is permanent readiness. Always ready. Amen. So, sabi ng disciples sa Panginoon, kailan mangyayari mga bagay na ito? Anong sign ng iyong muling pagbabalik? Hallelujah. Sabi ng Panginoon, even the angels don't know the hour, but only the Father. Gusto ng mga disciple na sabihin sa kanilang Panginoon kung anong araw siya mangyayari, mga kapatid, at babalik siya, mga kapatid. But the Lord said, no one can know the hour, even the angels, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Don't get caught. Don't slack off. Be faithful, mga kapatid. Magtapat ka, mga kapatid. Hallelujah. Huwag kang patamad-tamad, mga kapatid. Huwag kang paisi-isi, mga kapatid. Especially this time, mga kapatid. Hallelujah. Amen.
This is the way of the Lord reminding us, mga kapatid. Hallelujah. Na dapat tayo magpakatapat na tayo, mga kapatid. Magpakatibay na tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Huwag na tayo mag-slack o pa, mga kapatid. Huwag na tayo magpa-relax pa, mga kapatid. Hallelujah. Gumawa ka na, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng Bible, work while it's day, mga kapatid. Amen. Work while we have a chance, mga kapatid. Work while we have strength, mga kapatid. Habang malakas pa tayo, mga kapatid. Work while you are alive, mga kapatid. For the Bible said, mga kapatid, na hindi natin alam, mga kapatid, ang oras, mga kapatid. Ang kamatayan, mga kapatid, ay dumarating sa oras na hindi natin alam, mga kapatid. Maybe we are here today, but tomorrow we don't know, mga kapatid. Kaya habang tayo buhay pa, may lakas pa tayo, mga kapatid. May oras pa, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng Bible, work while it's day, for the night is cometh, that no one can work, mga kapatid. Tayo, mga kapatid, ay binibigyan pa ng chance ng Panginoon. Kaya naririto pa tayo, mga kapatid. Binibigyan pa tayo ng chance, mga kapatid. Hallelujah. Chance na mabuhay, mga kapatid, yes. But there is more from that, mga kapatid. Binibigyan pa tayo ng Panginoon na makapagpagamit sa Kanya. Makapag-serve sa Kanya, mga kapatid. Kung mga nakaraang panahon, mga kapatid, hallelujah, tayo naging malamig sa Panginoon. Kung tayo ay naging malamya sa paglilingkod sa Panginoon. Kung tayo nanlamig sa pananampalataya, mga kapatid, hallelujah. God is giving us a chance, mga kapatid, hallelujah, na muling makapanumbalik, makapaglingkod sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah. Live in a way where you never be embarrassed. Live with no regret. If Jesus walked through the door right now, huwag tayo mabuhay, mga kapatid, na may regrets tayo, mga kapatid, na sabihin mo, sayang Lord, sana nagpakatapat ako, Panginoon. Sayang Lord, sana nung bata pa ako. Hallelujah. Amen. Kung kailan hindi ka na makalakad, mga kapatid, saka sabihin mo, I want. Hallelujah. Habang bata pa tayo, malakas pa tayo, may oras pa tayo, mga kapatid, magpagamit na tayo. Don't live with the regrets, mga kapatid. Hallelujah. Kapag bumalik ang Panginoon, mga kapatid, hallelujah, hindi ka nagpapakatapat sa Kanya, mga kapatid, hindi ka, mga kapatid, nagpapakaayos sa Panginoon. You will regret, mga kapatid. Yun ang tinatawag, mga kapatid, na pagngangalit ng ngipin, mga kapatid. Hallelujah. Naroon ang pagsisisi, mga kapatid. Bakit hindi ako nagpakatapat sa Panginoon? Bakit? Hallelujah. Amen. Wala na tayong magagawa, mga kapatid. Hallelujah. Ang pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, ay katulad ng isang ama, mga kapatid. Hallelujah. Isang ama na pumunta sa ibayong dagat, mga kapatid. Nagtrabaho sa ibang bansa, mga kapatid. Amen. Na iniwan yung kanyang mga anak, kanyang pamilya, mga kapatid. The child does not just sit in the chair staring at the door, mga kapatid. Yung anak na naghihintay sa kanilang ama, hindi lamang sila maupo sa tapat ng pintuan at hihintayin pagbabalik ng kanilang ama, mga kapatid. While their father is away, mga kapatid, hallelujah. Amen. Praise God. Hindi nila alam kung anong oras, anong araw, mga kapatid, babalik na lang ama, mga kapatid, but hallelujah, you can say maybe they draw a picture of their father, mga kapatid. Maybe they tidied their room, mga kapatid, kasi hindi nila alam kung anong oras darating ang kanilang ama. Maybe they behave themselves, mga kapatid. Hallelujah. They talk about Him constantly. Hallelujah. Ang pabalik natin, Panginoon, katulad sa isang bata, mga kapatid, na nananabik na makita ang kanyang ama. Makasama ang kanyang ama, mga kapatid. Hallelujah. Inaayos niya yung kanyang sarili, mga kapatid. Nagpapakatapat siya, mga kapatid. Hallelujah.
Amen. Are we waiting, mga kapatid, eagerly? Naghihintay ba tayo ng may pananabik sa ating Panginoon? Hallelujah. The Lord is coming, mga kapatid. That is very sure, mga kapatid. In Acts chapter 1, verse 11, sinabi ng angels, anong tinitingnan nyo dyan? Siya na umakyat, hallelujah, sa langit, ay babalik sa ganong katayuan, mga kapatid. The Lord, mga kapatid, confirmed that the Lord Jesus Christ will come, mga kapatid. And even the Lord Jesus Christ confirmed it, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Tayo ay pinaghahanda na ating Panginoon, mga kapatid. Tayo ay pinapalalahanan na ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Sa Bible, mga kapatid, hallelujah, we learn in history, mga kapatid, na from Old Testament, Genesis to Malachi, mga kapatid, meron tinatawag, mga kapatid, na 400 years of silence, mga kapatid. In that time, mga kapatid, the Lord, walang propeta na nagsalita ng salita na ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. But the 400 years silence, mga kapatid, will ended when John the Baptist came, mga kapatid. Hallelujah. He was crucified, mga kapatid. Hallelujah. Amen. As a believers, mga kapatid, as a Christian, we have a role, mga kapatid. We have a role in this world, mga kapatid. Hindi tayo naghihintay, mga kapatid, na we just sitting down, mga kapatid. Pinaghahanda tayo ng Panginoon. Hallelujah. We must fulfill our calling, mga kapatid. Hallelujah. Like John the Baptist, mga kapatid. Hallelujah. We have a role to fulfill, mga kapatid, in this world. Hallelujah. Kaya hindi pa bumabalik ang Panginoon, mga kapatid. We have a role to fulfill, to play, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sabi, mga kapatid, doon sa Luke chapter 1, verse 7-9, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Ito yung pagkatawag ni John the Baptist, mga kapatid. Hallelujah. Ito yung sinasabi sa Isaiah, mga kapatid. Behold, a voice shout, hallelujah. Si John the Baptist, mga kapatid, yung voice na sinasabi ni Isaiah, mga kapatid. Prepare the way, hallelujah. Siya ay ginamit ng Panginoon, mga kapatid. From 400 years of silence, mga kapatid, the silence stopped when John the Baptist came, mga kapatid. Alam natin ang buhay ni John the Baptist, mga kapatid. He grew, mga kapatid, in wilderness. Ang kanyang pananamit, mga kapatid, hallelujah, ang kanyang kinakain, mga kapatid, ay yung yung locust, mga kapatid, hallelujah. The Lord separated, mga kapatid, John the Baptist, mga kapatid, para sa kanyang gawain, hallelujah. John the Baptist was an earnest awaiter who did not navel gaze while he stormed the field of grasshopper. He had an incredibly important role in getting people ready to encounter Jesus. So, si John the Baptist, alam niya ang kanyang role, mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya, I must decrease and He must increase. John the Baptist knew his God-given mission to prepare the way for the Lord. John replied in the word of Isaiah, the prophet, I am the voice of one calling in the wilderness. Make straight the way for the Lord. John the Baptist, he lived his entire life readying people for the coming Messiah. Keenly aware of his own needs of Jesus, John lives teach us what it truly means to be
an earnest waiter. Kaya nung time na yun, mga kapatid, maraming nagke-question kay John the Baptist. Are you the Messiah? Are you Isaiah? Are you Elijah? No, sabi ni John the Baptist, no, I'm not the one. I'm the voice. I'm the voice that shouting, prepare ye the way of the Lord. Hallelujah. Ako yung boses. Hallelujah. And nagsasabi, John preached repentance. He earnestly called people to turn from sin and prepare their hearts for the arrival of their Savior. That time, mga kapatid, ang mga Jews, mga Israel, mga kapatid, they waiting for the Messiah, mga kapatid. That he will redeem them, mga kapatid. Hallelujah. Pero kanilang Messiah ang hinihintay, mga kapatid, ay yung Messiah na magpapalaya sa kanila mula sa Roman Empire. Yung magpapalaya sa kanila, mga kapatid, sa pagpapahirap ng Roman Empire. Kaya nung si Jesus dumating, mga kapatid, hindi sila niniwala, dininay na, mga kapatid. Sabi ng John, mga kapatid, He came unto His own, into His own, know Him not. Hindi nila nakilala, mga kapatid. Hindi nila tinanggap na si Jesus ang Messiah, mga kapatid. Ang inaasahan nila, mga kapatid, na Messiah ay magpapalaya sa kanilang bondage, mga kapatid. Not the one who atone for their sin, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ni John, mga kapatid, He must increase and I must decrease, mga kapatid. John preached repentance and he baptized in water, mga kapatid. But when Jesus came, mga kapatid, sabi niya, Amen. Sabi ni John, mga kapatid, I am not the Messiah, but the one coming after me, I am not worthy to bitbitin ang kanyang panyapak, mga kapatid. Sabi ni Messiah. Ni John, mga kapatid, he know his purpose, mga kapatid. Alam niya yung kanyang role, mga kapatid. Siya'y tagapagsalita lamang, messenger lamang ng Panginoon. Tapaghahanda lamang siya, mga kapatid. Hallelujah, ng daan, mga kapatid, sa ating Panginoon. He only preparing the way of the Lord, mga kapatid. He actively preparing others, the people, mga kapatid. Nangaral siya ng pagsisisi, mga kapatid. Nagbabautism siya, mga kapatid. Pero sabi niya, mga kapatid, yung nasa hulihan ko, yung darating after me, He will baptize you in fire. Hallelujah. Amen. John lived in humility and urgency. Alam ni John the Baptist, mga kapatid, hallelujah, mga kapatid, yung time na meron siya, mga kapatid, hallelujah. And we know, mga kapatid, John, mga kapatid, suffer. Siya'y kinulong, mga kapatid, hallelujah. He was in prison and he was beheaded, mga kapatid. But even though, mga kapatid, at the end, mga kapatid, of his life, na natili siyang tapat, natili siya, mga kapatid, focus sa kanyang mission, mga kapatid. Ang mission niya, mga kapatid, handaan ng Panginoon. Hallelujah. Like John the Baptist, mga kapatid, hallelujah, we must be focused on our mission, mga kapatid. We must focus on our purpose in this life, mga kapatid. Hindi ka tinawag ng Panginoon, hallelujah, sa church nito para lamang maupo dyan, mga kapatid. Hindi ka tinawag ng Panginoon bilang isang tinatawag na Sunday Christian lamang, mga kapatid. We have a role, mga kapatid, hallelujah, na dapat gampanan, mga kapatid, hallelujah. Amen, hallelujah. We have a word of God in our hand, mga kapatid. The Lord entrusted us His word, mga kapatid. The Lord is trusted us, mga kapatid, yung kanyang mga salita, mga kapatid. Hallelujah. Like John the Baptist, mga kapatid, hallelujah, we must focus on our purpose. We must live in humility, mga kapatid, hallelujah. In urgency, mga kapatid. Hallelujah. He lived with urgency and expectation. Hallelujah. He suffered for his commitment through both imprisonment and martyrdom. Hallelujah.
Like in Philippians chapter 1, verse 21, for be the words of our heart, for me to live in Christ and to die is gain. Para sa kanila, mga kapatid, sa mga apostol, hallelujah. Amen. Hindi sa kanilang mahalaga yung kanilang buhay, mga kapatid. Sabi nila, for to me to live is Christ. Hindi na sila namumuhay para sa kanilang sarili, mga kapatid. They live for Christ, mga kapatid. Kaya sabi nila, for me to live is Christ and to die is gain. Dahil alam nila, mga kapatid, hallelujah, na bagamat sila'y mamamatay, mga kapatid, bagamat sila'y dumanas ng pasakit ng hirap, mga kapatid, hallelujah, great is the reward na naghihintay sa kanila, mga kapatid. Meron dakilang reward na naghihintay sa kanila, mga kapatid. Hallelujah. We are called to live with expectancy, mga kapatid. Na may inaasahan, mga kapatid. Tayo ay dapat ay naghihintay na may pag-asa, mga kapatid. Hallelujah. Na may inaasahan, mga kapatid. Living in readiness, hallelujah, in pointing other to Him, mga kapatid. Dapat tayo ay laging handa, mga kapatid, hallelujah. In season or out of season, we teach the Word of God, mga kapatid, hallelujah. Especially this time, mga kapatid. Are we ready, mga kapatid, sa pagbalik natin, Panginoon? Hallelujah. What are we doing? Anong paghahanda ang ginagawa natin, mga kapatid? May paghahanda pa tayong ginagawa, mga kapatid? Tayo, mga kapatid, hallelujah, yung ibang tao, mga kapatid. Before, mga kapatid, kapag sila'y matanda na, mga kapatid, ang ginagawa nila, they get all the insurance, life insurance, death insurance, mga kapatid, St. Peter, mga kapatid. Hallelujah. Education, mga kapatid. They prepare, mga kapatid, everything sa kanilang paglisan, mga kapatid. Naghahanda sila, mga kapatid. Hallelujah. Nagre-ready sila, mga kapatid, na anytime sila mamatay, mga kapatid, secure yung kanilang maiiwan, mga kapatid. Tayo, mga kapatid, anong paghahanda ang ginagawa natin? Hallelujah. Sabi ng Bible, mga kapatid, the Lord is coming like a thief in the night, mga kapatid. Amen. Handa ka ba, mga kapatid, na ang Panginoon ay babalik na? Masabi mo confidently, I am ready, Lord. Hallelujah. Amen. The Bible, mga kapatid, the Lord is encouraging us, mga kapatid, na tayo maging handa. Tayo maging mapagmatsyag, mga kapatid. Be watchful, be sober, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Manalangin tayo, mga kapatid. Magpalakasan tayo sa Panginoon. Hallelujah. But lalong higit, mga kapatid, don't forget our role in this world, mga kapatid. The purpose of our living in this world, mga kapatid. Hallelujah. Kaya ang Panginoon hindi pa bumabalik, mga kapatid, dahil sabi ng Panginoon, pray for the host to send more laborers. Kaya ang Diyos hindi pa bumabalik, mga kapatid, dahil yung ating pamilya, yung ating kaibigan, mga kapatid, yung ating mga kamag-anak, mga kapatid, kaklase, katrabaho, mga kapatid, hindi pa sila, mga kapatid, ligtas. Hallelujah. Babalik ang Panginoon kapag ang tao ay namatay, mga kapatid, sa pagbabalik ng Panginoon. Maraming tao, mga papahamak, mga kapatid. That's why the Lord is not coming, dahil binibigyan pa tayo ng Panginoon ng tsansa, ng pagkakataon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Amen. As I conclude this preaching, mga kapatid, tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Ang pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, ay sigurado. Hallelujah. But the question, mga kapatid, are you ready, mga kapatid? Anong paghanda ang ginagawa natin, mga kapatid? Hallelujah. Sabi ng mga raming pangaral, mga kapatid, ang Diyos ay babalik sa mga handa na, mga kapatid.